Itel P65 ang isa sa pinakabagong entry-level smartphone na inirelease ngayong buwan ng August 2024. At nabili natin ito sa halagang 4,299 pesos. Meron itong 4GB of physical RAM and 4GB of extended RAM. A total of 8GB of RAM ang pwedeng i-upgrade sa phone na to. At may 128GB of internal storage. At ngayon sa video ito ay ating tatalakayin at pag-uusapan kung sulit kaya ang makukuha natin pagdating dito sa kanyang design, specification, and performance after this quick unboxing. Okay, sa pagbukas natin dito sa box, ang unang makikita kaagad natin dito ay itong smartphone. Kasunod naman nito ay ang kanyang warranty card, free jelly case, USB-C cable, SIM ejector pin at ang kanyang 18 watts charging brick. At sinubukan nga natin itong i-charge from 17% to 100% at umabot ng 1 hour and 35 minutes bago napuno ito. Now, sunod naman natin pag-usapan ay ang kanyang design and build quality, kung saan ito ay naka-glossy finish dito sa likod at makikita natin na may pagkahawig ang design nito doon kay Tecno POVA 6 Pro na may cyber design. At pagdating naman sa material na ginamit dito sa kanyang frame and back panel, ito ay made in plastic. At ito ay may dalawang camera module dito sa likod na may kasamang LED flash. Sa katabi naman itong LED flash, ito ang kanyang sleek ring light na umiilaw sa tuwing nakakatanggap tayo ng notification at naging dagdag angas ang forma nito para sa smartphone. Anyway, malipat naman tayo dito sa kanyang screen kung saan ito ay naka-punch hole camera na. At yung bezel nito makapal pa din sa may bandang top and chin part, which is normal na natin itong nakikita sa ganitong presyo ng smartphone. Now, malipat naman tayo dito sa ilalim. Dito natin makikita ang kanyang 3.5mm audio jack, microphone, Type-C charging port, and mono speaker. At para sa akin, good quality naman ang naibibigay na tunog nito, but honestly, hindi ganun kalakas kung ikukumpara natin doon sa ibang naka-mono speaker na smartphone. Anyway, malipat naman tayo dito sa kanan. Dito nakalagay ang kanyang volume rocker and power button na may fingerprint scanner. At natutuwa ako dito dahil napaka-accurate nito, isang lapat lang natin sa ating fingerprint ay nag-a-unlock kaagad. By the way, itong isang maliit na button na makikita natin sa katabi ng volume rocker, ito ang kanyang flex button, kung saan isang pindot lang natin ay pwede na itong makapag-open ng application na gusto natin kagaya nito. O, di ba napakadali lang. Anyway, malipat naman tayo dito sa kabilang side. Dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na pwede natin lagyan ng 2 nano SIM card at isang micro SD card. Unexpandable up to 1TB. Pagdating naman sa kulay na available ni Itel P65, meron itong 2 kulay lamang, which is itong Cyber Titanium at Cyber Black. Moving on at usapang display naman tayo kung saan ito ay naka 6.7-inch IPS LCD display. At may resolution lamang na HD Plus 720 by 1600 pixel. At sa nakikita natin dito sa kanyang display na okay naman, ma-enjoy pa din naman natin ang panonood sa ating mga paboritong movie. Yun nga lang, hindi ganun ka-sharp, detailed, and vibrant ng display nito. At yung nits of brightness nito ay mababa lang din. Kaya kung gagamitin man natin ito sa paglalaro ng online game o di kaya sa panonood ng movie, lalong-lalo na sa ktirikan ng araw, mas mainam talaga na sisilungan natin ang screen nito nang sa ganun ay visible pa din ang display. Anyway, pagdating naman dito sa kanyang screen refresh rate, ito ay may 120Hz at na-adjust din ito ng automatic upang kusang bumababa ito down to 90Hz and 60Hz screen refresh rate. At napakalaking tulong din yan nang sa ganon ay mas makakatipid tayo in terms of battery consumption. And speaking of battery consumption lang din naman, ay isingit na natin dito ang kanyang 5,000 mAh battery capacity na magagamit natin ng pangmatagalan. And based on my experience, nagamit ko ito ng 8 hours for social media consumption. Moving on na to usapang camera naman tayo kung saan ito ay may 50 megapixel main shooter at yung isang lente naman nito ay ang kanyang AI camera lamang. Samantala dito naman sa harap, ito ay may 8 megapixel selfie camera at ito yung mga sample shots natin. Now, pagdating naman dito sa kanyang video resolution, pareho lang ito front and rear camera na kayang mag-record ng 1080 at 30 frames per second. At meron itong video stabilization. Para sa akin, pagdating dito sa kanyang video quality, medyo shaky pa din at hindi kaagad nafo-focus yung subject na kukunan natin. Pero wag na tayong magre-reklamo pagdating dyan dahil ito lang talaga ang kayang maibigay ng isang budget-friendly na smartphone.
Siya nga pala, idagdag ko na lang din dito na meron itong dual recording video and plus point ito para sa akin sapagkat meron itong features na wala sa ibang mamahalin na smartphone. Moving on na to sa pang performance naman tayo kung saan ang chipset nito ay binubuo ng Unisoc T615 12nm. May GPU na Mali G57 MC1 at ito ay may latest operating system Android 14 out of the box. At pagdating naman dito sa latest Antutu app ay nakakuha tayo ng almost 286,000 na Antutu score which is decent para sa presyo nito. At pagdating naman dito sa thermal throttling test, so far pasado din ang nakuha natin na percentage. Pero hindi lang tayo basta nagbabase sa app na yan dahil sinubukan nga natin ito sa larong Mobile Legend and COD Mobile. At dito nga sa Mobile Legend, ang kayang i-max sa graphical settings nito ay hanggang high sa frame rate and naka-ultra naman para sa graphics. And so far, wala naman ako nagiging problema pagdating dito. Playable naman siya at nakakasabay pa din naman tayo sa pagbato ng mga skills at kahit pa nasa kalagitnaan man tayo ng bakbakan, wala namang sobrang lag o frame drop na na-experience natin dito. At hanggang 61 FPS nga pala ang naibigay na frame rate sa atin. Minsan bumababa hanggang 40 to 50 FPS pero okay pa din yan sa akin as long as hindi yan bababa hanggang 30 FPS. Now dito naman sa COD Mobile hanggang medium yung graphics and high naman yung frame rate. At okay din naman kahit papano, playable pa din naman siya at pumapalo naman ang FPS nito ng 40 to 50 FPS. Minsan may mga time na pumipitik din hanggang 60 FPS. Ang pinakamababang FPS naman ang nakuha natin dito sa FPS counter ay hanggang 30 to 35 FPS. So para sa akin, okay naman siya, at least playable naman dito sa Mobile Legend and COD Mobile. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next review.